Yes, sir. Rinig po ako, sir. Yes, go ahead. Yung sa akin naman, sir, is sa research ko, sir, is about naman po sa isang signature verification device na inimplementan po ng AI, sir. So yung objective po nito, sir, is this research aims to create a system that is capable of automatically scanning or capturing an image, which highlights the signature section, sir, for verification purposes. So yung device po, sir, na itong gagawin ko po, sir, na pag-researchan ko, isa sa po siyang signature na i-verify po nung device na to yung signature, sir. At magkakaroon po yung AI po, sir, na gagawin ko dun is yung database po, sir. At doon po sa database na yun, sir, doon po kukunin nung let's say po, sir, sa school or sa registrar, dun sa nagmamanage po nung mga signature na meron po sa school. Tapos magbigay na lang po ako, sir, ng anong scenario para mas malinaw, sir. Let's say na Nasaan lang ang po, sir, problem nito? dito po, sir. Anong sinasolve mo dyan? Yan, having manual processing. Yung minsan po kasi, sir, sa let's say, sir, sa mga manual processing, sir. Para lang po, sir, mas mapabilis po, sir, yung pagka-process po, sir, ng signature na hindi na po nila kailangan, sir, na tignan pa po, sir, mano-mano yung signature ah kung gaano po kaparehas dun sa signature na meron po yung database ng school. At instead po, sir, dito po sa system na gagawin ko, sir, is automatic po, sir, na malalaman nung system na genuine po yung signature na binigay nung isang estudyante. Okay, At dun babalik tayo ngayon dun sa question. Paano mo gagawin yun? Nasaan yan dun sa paper? so gagawin ko po siya, sir, sa pamamagitan po, sir. Siguro nag-isip po ako, sir, kung gagamit din po ako ng OpenMP na camera, sir, para po dito sa signature yung OpenMP camera po na yun, sir, yun po yung ah magka-capture din sa signature na specific dun sa signature section, sir. At naisip ko, sir, kung OpenMP ba, sir, or mag-iisip po ako ng ibang camera na mas Hindi nga, high yun nga. yung Dun sa quality. may camera ngayon. Ang tanong ko ngayon, paano mare-recognize yan sa digital signatures? Ano ba ang digital signatures sa So, pagkakaintindi mo? yun, magiging digital po siya, sir. Let's say po, sir, na meron pong binigay sa yung estudyante, sir, na papel. Ikaw po yung registrar. Tapos Hindi, yung hindi. estudyante, Huwag mo muna. Process na sige, yan eh. sige. Ang research mo kasi nagpo-focus sa recognitions and verifications ng signature na digital. Tapos, Ngayon, ang common practice kasi kapag nagdi-digital signatures ka, kapag nilagay mo siya sa application, katulad niyan, meron kang PDF file, yan katulad ng PDF mo. tapos. Pwede ka mag-insert diyan ng recognitions na digital signature mo. Now, yung digital signature yun, naka-encrypt yan. Pag ginamit yung signature mo na yon sa ibang documents, malalaman mo na hindi yung signature mo. Through the use of what we call cryptography. Ngayon, dyan sa research mo, ano yung meron dyan? Ang gagawin ko lang, sir, na parang mag-aano po ako ng algorithm, sir, sa AI. Na yung algorithm po nito, sir, yung pag-aaralan po yung bawat stroke. Let's say po sa stroke ng bawat signature na sasabihin natin, sir, na magbibigay sa akin ng 3 sample yung isang estudyante. Pag tatlong samples lang yan, false detection yan, iyo. Hindi, sir, parang 3 sample hanggang sa magawa ko po siya na pauntiin yung sample na kailangan para po maging mas mabilis po yung Oh, Pero doon nga siyempre, papasok yung modeling. opo, sir. Pero wala akong nakikita dyan sa specific objective mo na sinasabi mong yan. Wala oh. Hindi ko po nilagay dito, sir. Iba Wala pong naman talaga kasi yung specific oo. objective mo, puro generic eh. At tira mo, serve as an alternative. Specific objective ba yan? To make transaction faster, specific objective ba yan? To scan and obtain the image, specific objective ba yan? Santiago, Hindi po medyo general nga po, sir. walang specific objective dyan. Kahit isa. Wala nga mga technical terms dyan ako nakikita eh. Ang mga keywords mo dyan, 1, digital signatures. 2, cryptography. 3, encryption. 4, decryptions. 5, algorithms. We have different algorithms sa
cryptography for recognition, MD5, SH5, mga ganyan. So, unang tingin ko pa lang yan, kaya yung mga paper nyo, iho, sa 20 years ko na pag-a-analyze ng papel ng computer engineering, at dati, lahat ng engineering path ako nag-evaluate ng paper. Alam ko na kaagad kung engineering research paper yan. Pag nakakita ako ng technical na word dyan, ibig sabihin nag-research ka na kaagad. Sa papel mo ngayon na pinasa sa akin, wala dyan kahit isang technical words related to digital signatures. Meron ba? Wala, sir. Oh. Pero sir, if, Alam ko na kaagad kung nag-research ka, kung binasa mo lang yan ng isang topic lang. pero sir, pwede pong ano, sir, kung sakali po na, Alam mo, yung paper mo, researchable yan. Actually, researchable yan eh. Kung hindi yan kayang i-100% pa. Marami na ako nabasang ganyan. Okay? Actually, sa subject ko, sa ibang school, yung, dun sa pinagpa-part-timean ko, ang subject ko ay focusing on network security. Pero cyber security ang majoring nung CS tsaka nung IT. Kaya I'm very familiar with security technology nowadays. Kasi sa nababasa ko pag nagle-lecture ako. Okay? Kaya dito sa papel mo, wala akong makita dyan. Okay? Kaya, although, researchable yan. Kasi emerging yan eh. Okay? Wala pa akong nabasa ng 100% na naka-recognize eh. And by practice, wala talagang nakakapag-recognize ng 100%, malalaman niya na ako yon. Pero, meron tayong mga technology na malalaman niya kapag nireproduce yung signature ko. Kunwari, ginamit yung signature ko. Kasi may security yung signature ko na pag ginamit yan, kinapi-paste. Kung saan yung image. Kinapi-paste yan sa documents. Tapos nireproduce. Malalaman yun. Okay. Sige, kung gusto mo naman yan, pwede naman yan. Pero pag-aralan mo mabuti. At yung specific objective mo. Papagayon ko na lang, sir, yung mga specific objectives, sir. Pero pwede po siyang ano, sir. Parang gawin ko siyang research. Ayusin ko lang po yung mga objectives, sir. Eh, talagang ayusin mo yan para ma-line tayo sa ano. Tsaka hindi lang sa signature verification. I-verify niya lang ba kung akin yung signature o hindi? Parang ganun. Eh, anong application yan? Bigyan mo ako ng application yan. Naisip ko lang, sir, kasi for consent po, sir. Sa ano. Ang naisip ko po kasi, sir, like sa ano. Sa isa pong estudyante tas register. Like magbibigay po siya ng hindi po yung ikaw po yung estudyante pero hindi po ikaw yung ano. Hindi po ikaw yung parang hihingan mo ng ano. Yung magulang mo po yung nanghihingi. So ikaw na estudyante, kinuha mo po yung signature ng magulang mo tas binigay mo po dun sa registrar. So yung registrar naman po gagamitin po itong system na gagawin ko po, sir, para malaman po, sir, if sa magulang po ba talaga galing yun or lalo na po, sir, kung mahalaga po yung ano. Oo, yung process na yan kasi, yung process na ganyan, hindi siya pwede. Okay? Dapat mag-isip ka ng applications na pwede siyang i-apply. Una, I'll give you a scenario ha. Banking industry. Sa banking industry, meron dong applications na dapat ma-recognize yung digital signatures mo or yung signatures mo. If pipirma ka, let's say for example, magde-deposito ka, bigyan kita ng actual scenario na pwedeng i-apply yung systems na gusto mong gawin. Checking account. Ngayon, magde-deposito ka ng cheque. Sa cheque, o kaya magde-deposito ka ng hindi lang cheque, mag-withdraw ka using your, hindi ATM. Kasi maraming form. Ang pinaka-madali is ATM. Pero may isa pang traditional na ginagamit. Ang tawag doon ay yung passbook. Okay, now, for example, may passbook ako. Mag-withdraw ako ngayon. Gagamit ako ng papel. Ng papel na yun may pirma. Ngayon, malalaman niya na ako talaga yon kasi na-recognize ng system na pirma ko yon. Itatapat ko lang siya. Wala pang ganitong system sa Pilipinas. Sa ibang bansa meron eh. Okay? So, pagtapat ko nung withdrawal slip ko, mara-recognize ng systems ko
na ako yun. And that is one form of verifications na ako yung magwi-withdraw nung pera ko. Nagigets mo? Nagets po, sir. Oo. Yung mga eskwelahan, yung mga sinasabi mong senaryo, hindi yan pwede. Dapat So, mag-research magdadagala ka po ako ng ng target audience. mag-research ka ng specific applications na pwede yung gusto mong gawin. Nagigets mo ako? Opo, sir. Okay. O, sige. Okay. Next. Thank you. Sir, may pangalawa pa po, sir. Hindi, Kung okay na sakali. tayo dyan. Mas Sige po. okay ako dyan. Sige po, sir. Salamat po, sir. Sige. Next. Valdez. Wala. Hindi ito pumapasok. Next. Jimenez. Janela. Calling once. Wala. Lanoria. Sir, nandito po kasi nasa CR lang po, sir. Sorry po. Okay, sige, balikan kita. Manuel. Manuel Christine. Sir, narinig po. Okay, sige. Visible na po ba, sir, yung ano po, screen Sige, po? go ahead, Manuel. Okay na. So, yung topic number 1 ko po is about artificial intelligence emotional support po. So, yung purpose ko po, ba't po ito yung napili kong topic is because ngayon po is ang dami pong teenagers po or ibang tao po na nag-struggle po sa mental health nila pero hindi po nila magawa pong makapagpa-check po sa mga psychiatrist po because of ano po financial ano po incapable po sila to support it financially po. Okay. Sige, patingin niya ako ng gusto mong i-develop. So yung sa objective ko po kasi is yung pinaka specific objective ko po is hindi na po nila kailangan mag-worry financially if gusto po nilang malaman kung ano po yung ibig sabihin ng emotions na nararamdaman po nila kasi Okay. ah Manuel, po. yung specific objective mo kasi hindi siya line for experimentation, prototyping. Hindi siya ganoon eh. Tama to, oh. To improve the having healthy mental aspect without having. To encourage everyone. Promote easy. Medyo hindi siya in line with engineering, Manuel. So what we intended to do here is we'll be able to, di ba may topic tayong design engineering sa CPLO? Okay? So we wanted to create a systems here. Okay? That will help yung, kung gusto nyo is psychological. So most likely ang mga applications niyan is yung mga bot. Nabasa mo na ba yun, yung mga bot? Yung may Christine? nabasa po kasi ako sir ano po yung bot po ba sir na ano po yung itatanong niyo po Chatbot. Yung mga sa chatbot. opo Oo.
Usually po kasi na nakita ko po upon researching po is hindi po sila agad accessible po kasi kailangan mo pong magbayad din po, ganun. So, ang gagawin mo free. O di, mawawala ng trabaho yung mga yon. Hmm. So, ang gusto mo free? Yung ano lang din po kasi sir, yung sa mga may bayad din po kasi is kailangan nyo pa din pong i-drop out yung personal infos po ninyo. Which Of is course, yung iba kailangan po kasi ma-analyze ka eh. Kailangan mo talagang ibigay yung initial details mo para ma-profile ka niya. Kasi may profiling yan eh. So, kahit naman kaya nga mayroong mga confidentiality issues diyan. Kasi nga ipo-profile ka eh. Kahit naman face-to-face yung consultation with psychiatrist or psychologist, pino-profile ka pa rin yan. So, yung systems mo, para maging effective yung systems na gagawin mo, kailangan ma-profile ka ng systems mo. Unang-una, dapat alam niya kung anong pangalan mo, anong edad mo, saan ka nakatira. Okay, may kapatid ka ba? May magulang ka pa? Para ma-profile ka. Which is included yan sa system at data gathering ng systems kung gagawa ka ng chatbot for health and for mental health. So ano bang gusto mong gawin? Gagawa ka ng chatbot ba? Opo sir. Pero Eh po, bakit wala naman yan dito sa kung specific objective mo? hindi ko po pala nalagay kasi parang nag-focus po ako kung ano po yung pinaka-goal po nung system po. Hindi, yung system mismo ang kailangan mong ilagay dyan. Kasi engineering ka nga eh. So kung anong gusto mong gawin, anong gusto mong i-develop, anong gusto mong i-implement, anong gusto mong i-design, yun yung ililagay mo sa specific objectives. Kasi prototyping tayo. Ha? Hindi tayo So, yung sige. pwede po sir na if ever po na yung topic po nito is papalitan ko lang po and kung paano ko po siya i-develop po. Oh, yun ang kailangan natin. Ngayon, ang gusto kong malaman, meron kang specific problem na nare-raise dito. Dapat may given data ka na sinabi sa research na to na ito ay problema. I-cite mo yon sa chapter 2 mo, which is Review of Related Studies, na researchable yung paper mo. Okay? Opo. So, yung smart bracelet na yan, hindi na yan. Patingin ako ng number 3 mo. Okay. Project-based lang yung voice-activated light turn-off na yan. Hindi siya research, ha? I-chat GPT nyo rin, ano ang difference ng project design lang at ng isang research. Okay? Total naman, gumagamit na tayo ng mga AI-powered applications ngayon. Okay, kung ayaw nyo na magbasa, itanong nyo kay AI application nyo anong pinagkaiba ng design project tsaka ng research project. Okay? So kung magde-develop lang kayo dito, mag-integrate lang kayo ng mga equipments, sensors, design project yon. Kapag may scholarly work paper kayo, dapat sinasagot niya yung mga existing na mga research problem out there. Okay? Na hindi lang sinabi ni Mr. Yu, hindi lang experience mo, and so on. So, dapat na isusulat yan. Okay? Nakuha mo, Manuel? Opo sir. Okay, sige. Thank you. Next Pwede is, po ba sir na sige. yung topic 1 na lang po yung ipupush ko po then O, sige, pwede naman. papalitan ko na lang po yung sinabi niyo po. I-align mo lang yung mga objectives of the study mo. Lahat mali yan. Pati yung main objective. Okay? Opo. At Thank you sir. pag-aralan mo kung ano mga technology ang pwede mong i-incorporate sa paper mo. Dapat alam mo na yon. Anong programming language ang gagamitin mo? Anong learning materials ang gagamitin mo? Kasi kailangan may expert to eh. So dapat dito sa research mo may expert yan. Sino yung mga expert dyan? Psychologist, psychometrician, psychiatrist. Medyo malaki yan. So yung system mo involves expertise, doctors.
Okay? Po, sir. Apo. Gets mo? Kasi yung mga data Opo, sets mo, manggagaling sa kanila, hindi sa'yo. Kasi hindi naman natin alam yan eh. Opo. Engineering tayo eh. Malay ba natin dyan? Okay? Apo. Sige. Thank you po. Last one, Walker. Wait lang po. And sir, kita na po. Sige, go ahead. Ayun po. For my first topic po, entitled po siya Enhancing Workout Experience, Smart Classes for Real-Time Fitness Guidance po. Tapos yung specific topic ko po is a smart classes. Yung background po kasi dito, personally po kasi, and parang sa mga kakilala ko rin po, pag nakikinig po kami na music, di ba po nag-headphones po, ganun. Nawawalan na po Medyo kami choppy na, yung ano mo, yung dating mo sa amin. wait lang. Wag mo bilisan yung pagsasalita. Okay. Ayan po. Bale po yung background ko po dito sa first topic ko po is parang whenever po kasi na nagwo-workout po, tas nakikinig po ng music, nag-headphones po gano'n. Parang nawawalan na po ng awareness po sa paligid. Parang hindi mo na po alam na nilalapitan ka na, tinatawagan ka na. Parang nawawalan ka na po ng hindi mo na po alam na nangyayari sa paligid mo. And dito po gusto ko pong gawin is parang gumawa po ng device, nai-incorporate ko po siya sa salamin since I have friends din po, parang may kakilala rin po ako and personally po for myself po na nagsusuot din po ng glasses para po ma-detect lang if meron pong um, may papalapit po ba na kotse, ganun po, or tao po na mag-a-approach po sa inyo. Bale dito po kailangan po ng camera po. Tapos ite-train ko po siya, parang mag-incorporate po din po ako ng algorithm. Patingin niya ako ng ano neto, ng specific objective. Ito po. So meron lang ngayon nilabas na bagong smart. Hindi na siya smart eh. Okay? Na may ganitong part. Okay? So meron din si Facebook. Okay? So anong meron dito na wala sila? Tapos bakit may YOLO dito? Ano po, parang based po kasi sa research ko, parang pwede po siyang i-train using YOLO V3 po. Ano ibig sabihin ng YOLO? You only look once po. So initially, nakalagay dito to determine what type of control mechanism. By touching, hindi siya measurable. To develop a model will be convenient and not hinder the user physical activities. Medyo kasi medyo malaki yung research materials if gagamit tayo ng mga smart type na device. Okay? So, wag na muna tayo dyan pumokus. So, patingin nga ako ng number 2 mo. Medyo mahirap po yun sa smart CGM. Ito po yung sa isa po, use of smart CGM rings for elderly diabetics. May nakita po kasi akong research study na ngayon po, gumagamit na po sila ng NFC-powered sweat biosensor. Pero ano po siya ngayon, parang hindi pa siya po nai-implement ng ayos po. Kaya nga papasok as a researcher eh. Kailangan natin makita eh. Yun po. Parang dito Ano po, meaning ng CGM? pa, Anong meaning ng CGM? wait lang, yung continuous glucose monitor po. Yung Sa device diabetes yan eh. pa, po sa diabetes. Diabetes, okay. Tignan mo dito sa algorithms mo, ang dami mo nilagay. May SPM ka, may KF ka, tsaka may glucose biosensor ka. Tatlo yan? Hindi
Hindi po, parang yan sa ano po, yan sa study po kasi na nakita ko po, yung sa NFC power sensor. Gumamit po sila niyan. Sa'yo nga, anong gagamitin mo nga? Parang gagawin po siya as a ring po. Tapos po, madedetect po if may parang tawag doon. Parang ano po, tumataas po yung blood sugar or naglo-low po. Parang yung ano ko po kasi dito sir, yung ano po, yung medyo po kasi meron po kasing users, kaya po nakaano yung elderly diabetes. Kasi meron pong users na hindi po nila magamit ng ayos po yung CGM. Yes, okay. Tapos, Ganito nga yung una. Okay. So, hindi, sa to na tayo. Sa part na to kasi, maraming limitations to. Una, ring-based yan. Mahirap mag-prototyping kapag maliit yung prototype mo. opo. Ring yan, ang liit niyan. Paano mo i-incorporate yung design mo dyan? Una, controller. Anong gagamitin mo controller dyan? Meron Hindi ko, kang sinabi na biosensor which is yung NFC powered. What about the other controllers? Sensors. Meron ka ng glucose sensors. Paano yung controllers mo? hindi ko po masyadong nagdi-deep dive po yung dito sa sensor po. Ayun nga eh. Di ba? Ang pinakita mo lang dito, glucose sensor eh. Paano yung other, yung main or brain ng CGM mo? May controller yan. Gaano kalaki yun? Pag maliliit na part, industrial grade lang yan. Okay? Ngayon, ang kung gusto mo lang i-prove is proof of concept, malaki yan. Ibig sabihin, malaki yung ring na madedevelop mo. Which is okay naman as a researcher. Ang tanong ko dyan, okay, yung specific objective mo, hindi na naman tama. Tama to, assess the feasibility. Ano yan? Tapos investigation, and observation. Nasaan yung ano dyan? Development. Nasaan yung implementation? Na term na ginagamit natin. Okay? Okay po. So if we're going to investigate lang, what's the next part of investigation? Di ba? Opo. Ano yung next move natin after natin mag-investigate? Yun yung ilalagay natin ngayon dyan. Okay po. Okay. Patingin ako number 3 mo. Common po yung trick ko po yung use of multi-biometric Huwag na yan. authentication. Yung CGM kasi, medyo malaki tong prototype. Patingin ako ng 1. Patingin ako ng 1. Lalo na to. Okay. So, mag-isip ka pa. Okay po. Natin. You still have 1 week. Okay. Okay Sige. po. Thank you po. So, what's next for us is you need to submit your revised statement of the problem, and I'll be giving you another submission button. Okay? Na pwede nyo i-submit yung revised 2 na ipapasa nyo. So from there, i-evaluate ko yung topic nyo if you will continue the writing of chapter 2 and submission of chapter 1 in full writing. Okay? So that will be discussed next meeting. Okay? So that will be all for us this afternoon. Okay? Thank you and I'll see you. Ayun po. Sir, ilang weeks po, isang week po ba yung duration nung pasahan ng Yung revise? final edit and final revision for topics and your problem definitions. And afterwards, magbibigay ako ng button para sa writing ng chapter 1 nyo. Sir, pwede po ako magdagdag ng ng panibagong topic
doon sa kasama po doon sa Yes, revise ko na pwede. ginawa. Magbibigay ako ng bagong ano doon, ng bagong folder submission. Doon nyo isasubmit yung bago na, yung edited nyo, yung revise nyo, doon na isasubmit, hindi doon sa luma. Oh, sige po, sir. Okay? So, yun lang po yung concern ko. Salamat. Sige. Yes, Cortez. Yes. Ano yan? Oh, nawala. Yes. Cortez, ano yun? Oh, may isa pang tanong, doon ka. Same lang po sa tanong ni Cortez, sir, kung pwede din po ba magpasa yung mga hindi pa nakapag-present. Yung revision, sir. Yung mga hindi pa Yung nakapag-present. absent, tapos tinawag ko at hindi nag-present last 2 meetings, isasubmit niyo yung bagong revise niyo kung may binago kayo. Hindi po, sir. Yung hindi pa po natatawag, sir, na hindi pa tayo nakapag-present. Natawag ko na kayo. Yung mga hindi Hindi ko pa, natawag ko na yun. hindi pa Absent po siguro kami, kayo. sir, Yan, nandun natawag. ka. Yes po, sir. Hindi Natawag pa po ko ako na yan. natawag. Natawag Hindi na pa kita, po. wala ka. Hindi niyo pa po ako natawag, sir. Hanggang kumahig lang ata po kayo, sir. Hindi pa po kayo na. Meron pangalan mo dito eh. Ayan. Doon ka. Sir, hindi Siguro pa na po ako first meeting nakapag-present. kita tinawag. First meeting. Mag-submit ka sa akin nung final mo. Yes po, sir. Pero hindi pa po ako nakatatawag for presentation, sir. Tingin. Ano ang apelido mo? Doon ka po, sir. Okay, wala nga. Sige. Magpapasa po kami yun, sir, sa bago nyong Oh, sir. bagong submissions. Okay, Okay po, sir. titingnan Thank you natin po. from here. Okay, Okay? thank you po, sir. Sige. Yun po Yes, yung tatlong topic, sir. Yes, Ang 3 ipapasa. topics. Kung kaya nyo ng 3 topics. Okay po. Sige po, sir. Thank you. Okay? Sige. Thank you and magandang tanghali. Thank you din, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po.